Gustong mag-aral ni Sula. Kwento ni Virgilio Almario. Guhit ni Beth Paroca. Baka magalit si Fudalo sa kanyang ina. At natakot si Sula nang maisip iyon. Ang ina rin niya ang nagkwento na si Fudalo ay isa sa 9 na babaeng anak ng dakilang si Kimukol, ama ng bayaning si Tudbulol. Si Fudalo ang espiritu ng Abaka. Si Fudalo ang nagdudulot ng panaginip sa sinumang nais humabi ng tinalak mula sa himaymay ng Abaka. Ngunit mahigpit si Fudalo. Pinarurusahan niya ang kahit munting kawalang ingat sa himaymay at sa paghabi. 2 araw nang hindi niya nakikitang umupo sa ligoling ang kanyang ina. May malapit ng pagdiriwang ng moninom at gusto ng kanyang ina na humabi ng kumo. Ang pinakamagaling na manghahabi lamang ang binibigyan ni Fudalo ng pahintulot na gumawa ng kumo. Baka magalit si Fudalo sa kanyang ina. Wala sa loob na inusal si Sula ang dalangin kay Fudalo. 2 araw na rin sanang gusto niyang ipaalam sa kanyang ina ang kanyang panaginip. 4 na taon na siya at madalas niyang napapanaginipang nag-aaral siya. Kung minsan, nasa isang silid siya kasama ng iba pang tiboli at sumusulat sa papel. Kung minsan, nasa gunobong siya at katabi ang mga nakabiting himaymay ng Abaka. Ngunit hindi siya nag-iisip ng tinalak. Sa halip, may binabasa siyang aklat. Gusto na niya talagang mag-aral. Sina Ida at Ramon kasi ay nag-aaral na. Wala na siyang kalaro kapag nasa eskwelahan sina Ida at Ramon. Sinabi niya ang panaginip sa kanyang ama at natawa ito. Hinawakan siya nito sa baywang at saka itinaas. Pero ang liit mo pa. Nakatawang sabi ng kanyang ama. Saka baka di ka pumasa sa school. Tama ang kanyang ama. Kailangang maghanda siya para sa pag-aaral. Pabibili siya ng papel at pansulat sa kanyang ina. Mag-aaral siyang sumulat. Kaya lang, naisip niya sino ang magtuturo sa kanyang sumulat. Hindi niya nakita kailanmang sumulat ang kanyang ina at ama. Dapit hapon nang dumating ang kanyang ina, narinig niyang may pinuntahan itong pulong. Marami siyang ikinukwento sa kanyang ama habang kumakain sila. Hindi tuloy makasingit si Sula para sabihin ang kanyang panaginip. Pagkatapos maglinis ng kanilang hapagkainan, nagulat si Sula nang buksan ng kanyang ina ang bag na dala mula sa pulong. May inilabas itong babasahin. Sa kapapel at pansulat, nakita niyang ipinakikita ng kanyang ina ang mga papel sa kanyang ama. Masaya silang nag-uusap at nakita ni Sula na pinahawak ng pansulat ang kanyang ama. May isinulat ang kanyang ama sa papel. Nagtawanan pa ang kanyang ina at ama nang lumapit si Sula. Tiningnan niya ang nakasulat sa papel. Hindi iyon drawing. Hindi niya makilala kung ano ang liku-likong guhit sa papel. Nagtatakang tumingin siya sa kanyang ina. Iyan ang titik A. Sabi ng kanyang ina. Ikaw, gusto mo ring sumulat? At tinuruan ng kanyang ina si Sula na humawak ng pansulat. Kinopya ni Sula ang anyo ng titik A sa aklat na dala ng kanyang ina. Salisi silang sumulat ng kanyang ama. Habang tumatagal, parang nakakahawig na ng titik A sa aklat ang kanilang sulat.
Nag-aaral pa lang ang ina ni Sula, may binuksang klase para sa mga ina at amang hindi marunong bumasa at sumulat sa kanilang barangay. Gusto kong matutong bumasa at sumulat para magamit ko sa pagtitinda ng tinalak. Sabi ng kanyang ina. Saka ituturo ko sa inyo ng ama mo ang lahat ng matututuhan ko. Noong gabing iyon, napanag-inipan ni Sula na kalong siya ng kanyang ama katabi ng kanyang ina at sabay silang bumabasa ng isang aklat.